Hello, good morning po. May natanggap pong message si Aling Marie. Message as a letter po mula sa unknown, no, na ang sabi, may surprise rally daw po sila ng 4 a.m. sa EDSA dahil magsiserve ng warrant kay Marcoleta at nananawagan na huwag mag post sa FB o huwag mag-iingay. So na-surprise po talaga pati taga-media. Ando na sila ngayon umaga. 4 a.m. pa po sila nagsimula. Ang aga, no? Talagang masikap sila, matyaga. At yan na nga po, ibinabalita na sa ngayon, kasalukuyan na pong nandun ang mga taga-media at sila po ay ini-interview na at kasagsagan na po ng rally pero inuulan sila, no? Ganito yata talaga kapag may mga ganitong pangyayari na may seserva ng warrant of arrest, kailangang pagkaisahan para ipagtanggol. So, ang nangyayari po sa ating bansa ay isang para na lang pong iba na po. Hindi na po pagsiservisyo ang nangyayari sa mga politiko. Iba na. Imbis po na tayong lahat ay nagkakaisa o nag-iisa na pinagsisilbihan, ang nangyari po ay na-chop-chop na ang mga Pilipino. Nahati-hati na. Merong para kay Juan, merong para kay Pedro, merong para kay Maria, merong para kay kung sinong Poncio Pilato. Yan na po nangyayari ngayon sa bansa natin. So wala na po yung tinatawag na unity para sa tama, para sa ikagaganda ng bansa, para sa ikabubuti ng lahat. Nawala na po ito. At ang napapansin po natin sa mga politiko, personalan na po sila ngayon. Kasi dati silang magkakasama, ngayon personalan na. Kaya po dapat talaga, kung sino ang pinagmulan ng gulong ito, siya dapat ang mawala sa gobyerno. Siya dapat ang tanggalin sa gobyerno. Mula nung umupo si Rodrigo Duterte sa ating gobyerno, mula nung umalis ng Davao, dumayo sa Luzon, umupo sa Malacanang, nagpresidente at naging magulo ang Pilipinas. Dito na po nagsimula na maging magulo ang utak ng mga Pilipino. Kaya wala pong ibang dapat tanggalin. Unang-una ay ang mga Duterte. Pangalawa, ang mga tagasunod sa mga mali ng mga Duterte. At ang pangatlo, hindi naman po tatanggalin bilang Pilipino. Patahimikin ang mga taong sumusubaybay sa mga maling palakad ng mga taong ito na nagsimula ng gulo sa bansang Pilipinas. Tayo po ay hindi pinasok ng good governance. Tayo po ay pinasok ng sindikato. Sindikato ng drugs, sindikato ng mamamatay tao, sindikato ng sinungaling, sindikato ng mga fake news, sindikato ng mga balahura, at sindikato ng mga walang magawa sa buhay kung hindi sirain ang kapakanan, dignidad, kinabukasan ng bayan. Yan po ang katotohanan. Salamat po.